Yari Kasi pa. ang vesicoureteral reflux is very common congenital anomaly, especially for pediatric cases. Oo. Dito kasi ilang beses lang natin pinag-usapan. I think once. Oo, kasi kadalasan yan sa pedia, no? Sa pediatric case. What happens sa vesicoureteral reflux? Tandaan natin kasi ang ureter natin ang ureter coming from the kidney ends to the bladder. Tapos yung dulo-dulo ng ureter, yung distal part of it, meron valve. Parang yung faucet nagko-close, yung goma ng faucet nagko-close, open, close. Bakit kailangan nun? Kasi it is a control level from the kidney. Imagine mo I'll make it very lay para me. Yung dami ng ihi na itatapon ng kidney because 'di ba natanggal, nasala yung mga dumi. Na bababa doon sa tubo sa ureter, tapos i-contain doon sa bladder. Yung bladder kasi is reservoir. Reservoir. Storage. So can you imagine pag walang valvula yon, yung distal portion na ureter, yung ihi dire-diretso sa pantog, punong-puno yung bladder. Nagigets mo? Opo. So there is a valve there that prevents much of the urine to come in one gush. Parang isang buksuan. Okay. Ang problema kasi noon sa ureteral vesicle reflux, nagkakaroon ng depekto ang valvula. 'Di ba? So what happens if there is a defect in the valves? Ano mangyayari? Urine, because of the pressure, kasi bababa na yung di ba, ihi. Tataas na yung Level. volume sa pantog. Pag tumaas ang volume ng tubig or ihi per se, tataas ang pressure. The intravesical pressure, you call that. So ano mangyayari? Ipupush na yung valve to open kasi defective, then you will have backflow of urine. Reflux Then na. you have your reflux. Ano mangyayari pag nagkaroon ng reflux sa kidney? Kasi di ba madumi na po yun, nasala na nga po. Tapos bumalik na naman po sa kanya. Very good. Sasalain niya ba yun ulit? Very good na tanong mo yan. Kasi actually, what is eliminated by the kidney and processed by the kidney should not be going back. Diba? It should be thrown into the reservoir and out via the process of micturition pag-ihi. No? So what will happen? So magkakaroon ka ng ureterovesical reflux. Oo. So ang ginagawa namin, gine-grade namin. Grade 1, grade 2, di ba? Nag-aaral. Nag-aaral grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1, doon pa lang sa dulo ng ureter, mararamdaman mo na yung may depekto. Grade 2, doon na sa ureter, aakyat na sa kidney, pero wala pang, may konting dilatation. Pero yung ureter, yung dadaanan from the bladder to the kidney, makikita mo naman sa may konting dilatation na. Ang grade 3, ang grade 3 na ureteral reflux, dilated na yung kidney mo, namaga. Kasi pati yung ureter namamaga na rin, no? The ureter. Ang grade 4, ito maganda. To grade 5, tortus na siya sa sobrang ihi na bumalik. Yung ureter mo naging tortus. Anong parang tortus? Coil. Parang coil because of the urine coming from the above and the urine going up. Nagsasalubong. Yeah, thank you for the parang so the ureter becomes very tortuous. Sana may picture siya ng tortuosity dyan. Then grade 5, it is absolute, yung tinatanong mo na Celine, Bumalik na talaga. absolute that because of the damage of the valve and the extent of the ureterovesical reflux, talagang dilated na, tortuous na ang ureter up to the kidney. And this can cause problems of infection and injury to the renal system. Dok, pero sa mga gantong cases kasi marami palang grades ito. Ano ba yung mga signs and symptoms na
specific dun sa grades na yun para ma-categorize kung sakali may mga kasambahay tayo na may reflux na ganito para malaman nila anong grade na ba sila. Usually, makikita mo ang grading system is through ultrasound. That's number one. Pero the symptoms that is very visible is retention. Hindi na Okay. Hindi di makaihi. Naiipon ng ihi. Di ba remember? Naiipon ng ihi because of the... Parang dapat ito lang ang certain volume. Dumadagdag because of the damage valve. So, and when there is, for pediatric cases, when there is a large amount of volume and the retention, what will happen? Again, yung common na dinidiscuss natin, alam nyo yan, UTI. Okay. So, yun pala ang unang symptom, Doc. Magkakaroon mo na sila ng mga... Retention and then... Yes. So when you have children who come in very frequently with recurrent UTI, you will have to check the ultrasound. Pag may dilatation, i-urogram yan eh. Lalagyan ng dye, makikita mo, Okay. baka may reflux, ureterovesical reflux. That's one defect that you can see. Kasi makikita mo, bakit naman lagi nag-UTI ang bata? Bakit naman nagre-retention? Bata pa naman yan. Pag lalaking bata yan, hindi naman pwedeng prostate ang problem. Bata pa siya. Diba? So, the fact that you have this, then it has to be corrected in essence. So, pero Doc, ba't po sinabi niyo na mas common siya sa pediatric ages? Ba't po pang usually bata nga nagkakaroon ng reflux? Hindi ba nagkakaroon ng mga malatanda ng VER? Magkakaroon ng problem yung mga medyo elderly, hindi naman elderly, yung mga matured individuals ng reflux because there is another concomitant disease. Pwedeng neurogenic bladder, yung pantog naman minsan ang may problema. Okay. Ang pantog, no? Ang pantog mo. Tapos, hindi naman really severe ang defect doon sa valve. Ang problema kasi, yung pantog mo hindi nagfa-function at ibinibigay niya yung function pabalik ng kidney. Hala. You get what I mean? Okay. Tinamad siya, ikaw na lang bahala sa Masikip na dito, diyan ka na. Oo. So, it doesn't really mean that it cannot happen, but majority of the cases of ureterovesical reflux we see in our pediatric cases. So, it needs to be surgically correct. Okay. Oh, ibig sabihin, Doc, hindi po ito pwede gamot-gamot lang sa mga bata. Especially for the grade 4 and grade 5, it has to be surgically. Bali, you have to remove the defect and anastopose it to a position. Ibig sabihin, ididikit mo siya doon sa undefected area. No? Complicated din pala po itong reflux. Hindi naman. Pag mga well-versed naman ang ating mga pediatric. This is a subspecialty na namin na mga pediatric urologist. No? So, inaano natin na kaya naman nilang operahan. Once the correct procedure is done, mabilis lang siya eh. Then, hindi na siya magkakaroon ng reflux. Oh, Okay, na po. yung sinasabi mong if there is possible na medicine, initially, if it is a grade 1, we can do injectable para makontrol yung level of pressure. But minsan kasi, that procedure, hindi uubra. Kasi eventually, you need to do a straightforward surgical procedure. So, ibig sabihin, Doc, ang ending talaga is Ayan. Oo. pinakamainam magkaroon na ng surgery, Doc, Oo. para hindi na siya umulit. Ano yan, Yes, Doc? Ba't parang wala na yung ano? nakikita mo yung figure A, it's the grade 3, di ba? Dilated yung ureter, di ba yung yung parang Makapal yung makapal. Tapos yung parang cauliflower sa taas, that is part of the renal pelvis, no? That's part of the kidney. So nakita mo dilated. Pag masasabi mong dilated, Joshua, Celine, parang makita mo siya, namamaga. Oo. Nakita mo yun, kitang-kita yung dye. May dye yan eh. May contrast dye. So, fluid yung nakikita natin dito, Doc? That is dye, may urine at may dye, Okay. contrast dye. Okay. Yung nilalagay na para makita mo yung Yes. Look at diagram B. That is severe ureterovesical reflux. Nakita mo?
Yung sinabi ko sa inyo, Hanggang kidney na. dilated. Tapos tingnan mo yung kidney, mukha ng Mickey Mouse. Oo nga. Doc, bakit yung sa letter A, nawawala yung sa left part? Yes, very good Isang So side. tingnan mo baka meron obstruction or stricture sa ibang level. Maaring baka meron naman siyang problema pataas. Kasi hindi umaakyat yung dye, natigil siya sa mid portion, no. Very good observation. Pero ngayon titingnan natin ano nga ang problema. Or alam mo Joshua, baka yung right kidney niya wala diyan. Pwedeng ganun. Yes, oo. Nakikita mo walang isa lang shadow. ang kidney Oo niya nga, doon. Isa lang ang kidney. Pero isipin mo, hindi rin pwedeng iisa lang kasi meron pa ring ureter eh. Opo. Di ba? Kasi pag totally pero titingnan din natin. Or yung right kidney niya, maliit na lang. Athletic. Oo. Doc, These are all congenital. mag-i-intern na po kami sa clinic niyo. Oo, mag-lecture Papasa na ako. kami. Nakita mo how it looks? It's very, Oo nga eh. parang yung gloves, yung di ba yung guantes na Opo. nilagyan mo ng hangin, gumano, whoops, nag-balloon. No, Sobrang very laki good. na po. So these are all surgical in nature. Kailangan operahan yan to Opera. correct. Why do you need to correct? You have to correct the dilatation and you have to correct the reflux in itself, no? Para pa yung ihi niya tama ang flow, downward flow, hindi upward flow, 'di ba? Dok, sa mga babae po, mas at risk po ba ang mga lalaki kung ikukumpara sa mga babae when it comes to VER? Hindi naman. But most of the time, we find it more in the male. But hindi rin naman yung discrepancy ng ratio na nalalayo sa Opo. females. No? Nagkakataon lang kasi mas prominent makikita natin yung recurrent sa female. Oh. Recurrence. Mga female in babies natin.